At this time, makakasama po ulit natin si Ninang Riza upang talakayin kung paano nga ba kumita kahit kayo pa ay senior citizen na. Good morning! Good morning! Oh, ito part 2 na to ng discussion natin. Kaya pala gumanon siya. Sa akin na naman mapupunta. So, Ninang, Oo, ang tanong natin dito ay paano nga ba kumita kahit senior citizen na? Actually, interesting Tinda tong ka ng tanong na to. Dahil ang tanong ko naman, paano nga ba kumita kahit bata pa? Kasi age doesn't matter sa pagkita. hindi lang love, ano? Hindi natin kailangang batayan yung edad sa pagkita. Ang batayan natin yung ating mga kaalaman at saka yung ating mga kakayahan. Nung bata pa po ako, nagtitinda akong banana Q, tsaka nagtitinda akong ice candy, naglalako ako nasa bisikleta ng turun. Kumikita na ako nung bata pa ako. Magandang halimbawa yan, Kuya. Yun ang sasabihin natin dun sa ating mga kabataan. At yun ang dapat, isang aral na dapat nating matutuhan na kailangan sisimulan natin yung ating paghahanap buhay at yung ating pagkita habang bata pa lamang tayo. Para hindi yung nakatunga nga tayo habang bata tayo, tapos pag matanda na tayo, nagkakandara pa naman tayo sa pagtatrabaho. Habol ka naman sa pagtatrabaho. Dapat pag matanda, nag-enjoy na. At saka sasabihin ko rin yung notion, masama yung notion na pag matanda, walang silbi yan. Pag matanda, mahina na yan, wala na yung kakayahan. Actually, yung matatanda po natin ay mas merong experience, Totoo. mas merong wisdom. In general yan. Kasi yun na meron din naman mga bata na meron na ring wisdom, pero karamihan talaga yung matatanda. Doon mo makikita yung wisdom and experience. At saka ngayon, Kuya, gusto kong sabihin na talagang yung 60 natin ngayon is the new 40. Ayun. Wow! Naman! 50 is Parang 20 ka na, kaya ng loob. Attorney George! Nadinig mo yan, Attorney George, ha? Ayos So na ayos. parang 40 pa lang tayo nito. Nabuhayin ako ng loob, akala ko. Kaya nakatingin na lang ako kanina eh. Pero nung sabihin niyo. Kaya tayo 30 pa lang tayo. Correct ngayon. po. Diba? Kami 10 pa lang ni Rina. So, at saka hindi natin kailangang laging tingnan yung age limit. Hindi ito limitasyon. Lalo na sa pagninegosyo. Kasi sa mga negosyo, tayo yung magdidikta sa atin yung kapital o yung puhunan. Ang puhunan naman natin, hindi lang naman yan yung ating pera, kundi yung mga kakayahan at kaalaman. So, pag negosyante ka, pag negosyo pinasukan mo, walang limitasyon sa edad. Dapat sa pagtatrabaho, wala rin dapat limitasyon. Except dun sa mga yung mga physical labor, hindi natin pwede yung ipagawa sa mga sobrang matatanda. Pero dahil naman ngayon ay nakikita natin na may healthy living, di ba, Doc Joseph? So, marami rin na mga 60 na pero kung Kaya batak pa. yung katawan mo, kaya mo pa rin magtrabaho. So, ang problema lang dito talaga, meron tayong nakikita nating diskriminasyon sa yung pagka sa trabaho, yung mga employer, makikita mo sa mga classified ads, nakalagay accepting only 18 to age 25. up to 35. So, hindi na makapag-apply yung more than 35 years old. So, sana lang, wala dito si Kong Erin, magkaroon tayo ng batas na hindi naman limitahan ang edad ng mga nagtatrabaho. So, yun ang ating mga ano. At saka, yun na nga, sinabi ko kanina na mga bata, iprepara natin ang sarili natin, mag-ipon tayo sa pagtanda natin, mag-ipon tayo ng mga kaalaman. Yun. Para mas maging, para ang dating, kung ikaw medyo madami ka ng kaalaman nung bata pa lang, pagdating mo sa pagtanda-tanda na, mas magiging productive ka dahil pwede ka na mag-venture pa sa iba. Business. Actually, yun ang baon natin sa pagtanda. Yun. Hindi yung dahil matanda na tayo, kundi yung mga kaalaman at kakayahan na ginawa natin nung bata pa tayo na nagsimula na tayo magtrabaho. So now is the time to put everything to use. Para Yes. bang when you're older. Habang already. 30 pa lang tayo. Okay. Yun. That's Alright. good. Meron Good po wisdom. tayong questions, no? Mula dito naman kay Juana Bernardo. Siya po ay 75 years old at mahilig daw siya magluto nung kabataan pa niya hanggang ngayon. May maliit daw siya na karinderya yung anak niya, pero hindi naman daw siya pinapatulong ng anak niya kasi matanda na nga raw siya. Paano kaya daw siya makakatulong para mapalaki nila yung kita ng karinderya ng anak niya? Lumalaki na rin daw po kasi yung gastusin nila, lalo na po nasa college na yung apo niya.
Juanito, hindi ko alam kung ano ang kakayahan mo. Kung magaling ka bang magluto, baka kaya ayaw kong paglutuin ng anak mo ay or siguro yung anak niya ay inaalala lang na baka hindi niya na kaya, gusto na niya magpahinga. Apo niya, nasa Siguro ang maganda dito kung talagang kausapin niya yung anak niya na ipakita niya na marunong naman siya ng tumulong kahit maggayat lang ng mga sibuyas o kung ano man ang maitutulong sa Or pwede karinderya. pwede din siya sa marketing approach. Like yung mga kapitbahay niya, mga kaibigan niya. Sabi, "Uy, masarap yung karinderya namin. Marami kami masasarap na ulam." Di Oo, ba? or pwede naman kung patunayan niya sa anak niya kung meron siyang ibang alam na lulutuin bukod doon sa karinderya, kunyari magluto siya ng kakanin and then Dessert. isama niya doon sa paninda dahil pag nagustuhan ng mga customer baka sakali payagan na siya ng anak niya. Attorney George. Hindi kasi minsan yung kultura din kasi natin, di ba? Pagka mga kapitbahay, kita mo yan, walang kwentang anak, Oo. matanda na yung mga magulang, Pinagtatrabaho pa. Dapat pinagpapahinga na. So of course, may sarili tayong reason kung bakit natin pinapayagan, pero doon sa ibang tao, so masyado Iba din kasi yung napakalakas tingin. na ano yun napakalakas na sa part kasi ng ating kultura po yun. Oo, siguro si Mang Juanito ang kailangan na ipakita o sabihin doon sa anak kung talagang meron siyang gusto niya talagang makatulong at saka ipakita niya kasi kung talagang nung bata siya gumagawa siya ng kunyari mga pagluluto ng mga kung ano mang itinitinda sa karinderya, then pwede niyang sabihin na pwede ko namang gawin ulit ito. Oo nga, Attorney Ayun. George. At tubong Nueva Ecija po ako at mula pagkabinata ay pagtatanim na lang ng palay ang natutunan kong trabaho. Sa ngayon po ay nakakaramdam na ako ng sakit ng katawan at nag-aalala ko na pagka hindi po talaga kaya ng katawan ko, titigil po ang aking pagtatanim. Kung sakali po bang dumating na po yung puntong iyon, ano po kaya magandang pagkakaabalahan ko na kahit paano ay may maiabot man lang ako sa aking mga apo. Laging kasama Apo yung mga apo Opo. Mang Remigio, ang kailangan dito alamin mo, ano ba yung magagawa mo? Except sa pagtatanim. Kasi talagang pag medyo matanda ka na, physical labor kasi yung pagtatanim eh. So, alamin niya, marunong ba siyang magluto? Marunong ba siyang magbenta ng iba pang mga, kunyari yung kanyang mga produce, yung mga, pupunta siya dun sa mga farm na iba, tapos ibibenta Siya na niya lang mga yung ibang supplier. paninda, supplier siya. So, tingnan niya yung kanyang kakayahan. Ang lagi kasing ano dito, yung kakayahan mo eh. Yung pwede mong gawin na hindi masyadong physical. Ayun. Ito naman po may katanungan tayo from Agustin Mayapyap. Gusto ko po sanang magtayo ng poultry o kaya ay babuyan. Gaano po ba ang kailangang budget ang dapat na ilaan ko dito? May anak po kasi akong OFW at balak ko po na doon kumuha ng kapital sa sustentong pinapadala niya buwan-buwan. Nasa 20,000 po yung matatanggap ko sa kanya buwan-buwan. Mang Agustin, ang unang tanong ko sa inyo ay nasaan ba kayong lokasyon? Kasi pagka ang gusto nyong negosyo ay pagbababuyan at pagpo-poultry, pag dito sa Metro Manila, ibinagbabawal ho yan. Tapos kung nandun naman kayo sa medyo probinsya, Cavite, pag residential area, hindi Bawal rin pa po rin. pwede yan. So kailangan kukuha kayo ng kaukulang permit. Yun muna ang titingnan kasi bago tayo mag-compute ng budget, kung pwede ba. Ngayon, kung nando naman tayo sa talagang mga bukid, liblib, katulad ng Palawan o Mindanao, baka pwede na yung tinatawag nating backyard farming, yung nakatali lang yung mga baboy. So pagka ganon, ang kailangan lamang natin ay yung kapital para dun sa baboy na mga 2,000 hanggang 3,000 at saka yung tali at saka yung pagkain natin ng baboy. Pero kung sakali nakakuha siya ng permit, nandun siya sa isang medyo probinsya, at kailangan niya magpagawa ng koral o yung laglagyan ng baboy. Tapos kailangan niya mga 3 hanggang 5 baboy. Dahil ang baboy niya ay 2,000 hanggang 3,000. Yung maliit, yung biik Oo, po. yung mga biik. So, pwede siyang, ang gawin niya ay bumili muna siya ng 3. Tapos, ang mahal doon yung kulungan. Kasi baka kailangan mo mga 20,000 hanggang 30,000. So, baboy, pagkain, mga 40 hanggang 50,000 ang kailangan mo para magsimula ng 3 hanggang 5 baboy. So, ngayon, iisipin mo rin, ang gusto mo ba ay bumili ng biik at ibibenta mo, palalakihin? Or bibili ka ba ng biik na gagawing inahin at yon ang ibibenta Palalaguin mo. mo? Kasi merong nagbababuyan na nagbebenta sila ng
biik din. Yung pinapaanak, yung baboy. Tapos yung iba naman, bibili ng baboy para palakihin. At yun ang ibinebenta ibibenta. para sa palengke. Oo. So yun ang mga considerations or yun ang iyong mga titingnan kung magbababuyan ka. Pero dahil meron kang 20,000 a month, siguro ang maganda, Kulang pa yun. mag-ipon ka. So baka po kasi nakaipon na siya. Pakonti-konti. Baka medyo hindi niya Tsaka masyado importante nagaga. rin, di ba, mga kasama, is na wag siyang mag-expect kaagad na malaki kaagad yung business niya, di ba? Okay lang na magsimula tayo ng maliit, Tama. di ba? Tapos then you work your way up. Kaya nga, kung nasa probinsya sila, backyard muna. Para isang baboy, nakatali lang, gumagala dun sa farm. Pwede yun. Yun. Ayan. Marami po tayong mga natutunan ngayong araw at pagpapatuloy natin yung discussion na yan. 'Di ba? Next Thursday kasama po natin, of course, si Ninang Risa. Maraming salamat po. Thank you.